its truth. For by this I will be blessed, and be a blessing, and my God will be glorified. Pagkita abri ni Nehemiah, kan man ng may people na may Bible. Ahaman ng mga Bible. Na may cellphone, pati ugon pa ninyo, pero wala may Bible. Sige, Nehemiah. Nehemiah chapter 6, verses 15. Taman sa 19. Kung balikon o basa nito pagtubag. Yung last na mensahe para pagtapos aning ito ang pag-construct sa pagtuo, balikon, pag-develop sa faith. Verse 15, kung magbasa kamo sa verse 16 tama sa verse 19. The Bible says, so the wall was finished in the 25th day of the month Elul, in 52 days. The nobles of Judah sent many letters to Tobiah, and the letters of Tobiah came unto them. Further remaining in Judah sworn to him, because he was the son-in-law of Shechaniah, the son of Barak, and the son of Johanan, and David, the daughter of Judah, the son of Uriah. Also, they reported his good deeds before me, and uttered my words unto him, and Tobiah sent letters to put me in fear. From Joshua, bless tuwang pagkadayan sa pagsimba, kung ito po itong mga ulot, yung mga sa mga usapa, kung may gumahon, kung ng Diyos, amo kang giday karong mga oras sa grasya, kaluboy, sa oportunidad na ihatag na mo, makasimba minimo. Salamat kayong ikaw ay nagsaan na nagpangita kag mga taong simba lingkod niya sa Espiritu sa kamaturan na karon hindi ko sa taong magpagalingon kuyog sa inguma naman na mo kami padayon o panalangin hindi lamang sa mga panahon gikan sa imong pulong kundi sa among mga tinguma sa kasing-kasing. Lord, tubutin na ang pag-imuon karon sumala sa kalipay na nasa mga kasing-kasing ikaw may magabalos na mo o magpadayon ko yan sa pagpagalingon sa limo yung kakawahan. Salamat po sa mga shepherd, ikaw mo ay mas labaw na naay kapiliwan sa ilang kinabuhi, ikaw ay mas labaw na naay kagahong o maglambo sila sa ilang pagsaling Ginoo. Doon ko rin mo kami magpapanalangin. Gamitan naman ko ang tanang meditations kung ano nagasing-kasing ang kawasan ng baba. Alam kayo sa iyong kanuganan para sa pag-iwan sa mga pulong Ginoo makatabang sa pagkalambo sa mga gustuhan ng pagkinabi. Nagalawi, manini karon, sinuri mo nga lang. In Jesus' name, Amen. Malikot. Malikot na nataw. Pagkalambok sa imuhang pagtuo, labot sa imuhang pagpakita na you really care for the work of the Lord. Ito tinuod na kagata sa Luwatos Ginoo. Sa panahon nilang Nehemiah, balik ko na ito historically, silang Nehemiah at panahon na they were captive. Mga dinakpan sila, ngayon, nadungog lang nila, sige balik ko na ito, chapter 1, nadungog lang nila ang kahintang, chapter 1 please, Nehemiah, nadungog lang nila ang kahintang kung saan may kabo sa Israel. Labi na sa Jerusalem.
in verse 1, because sa verse 1, tama sa verse 3, mauni siya yung nag-ignite kang Nehemiah nga no, nga iyang itinguha ang pag-rebuild sa walls of Jerusalem. Verse 1, worship Nehemiah the son of Hakaliah. And it came to pass in the month Chislev, in the 20th year, as I was in Shushan, the palace, that Hanani, one of my brethren, came, and a certain man of Judah, and I asked him concerning the Jews that had escaped, which were left of the captivity, and concerning Jerusalem. And he said unto me, the remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach. The wall of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire. So, kung yung tanong, usa sa nakainay sa kanimaya ng ano, i-rebuild niya mo, ang kahintang sa mga Israelites na napiling dito after isulong sila sa mga Babylonian, o ang naitabo, na ay remnant na lang, ang gamay na lang kayo na napiling ng mga Israelites dito sa Jerusalem. Ang kahintang in great affliction, in reproach, ay mga katapanan, ay mga gibinuangan, dahil kasi last word na ito na gigamit description niya sa verse 3, and the wall of Jerusalem also is broken down. So remember, ang wall of Jerusalem, in Jerusalem, that is everything that Jerusalem or Israel stands for. What pasabot, di-appeal nila o something ang wall na ito dito was broken down. It means walay connection, walay klaro na separation ang mga Israelites, walay klaro na itawag glory of God na nagliyog dito, and there is no power, walay gahong ang mga Kristiyano o mga Israelites na kuha dito. It is the wall that signifies the power of God when the words in the right. So it talks about anticipation. They are anticipating that God would intervene sa ilahang kinabuhi. Dahil ipakita sa Diyos na I'm still here, I'm still your God, they're still my people. Mauna siya kahintang sa Jerusalem. So those who really care for the wall, nakakalimuon. And they were willing to get out of their comfort zone. They were willing to sacrifice. They went on. Nagawa sila, gikan sa palas, nananghin sila sa hari. And they were given padayon base sa Proman. So base sa kahintang, in verse 4, si Nehemiah, because he cared, came to pass when I heard these words that I sat down and wept and mourned certain days and fasted and prayed before the God of heaven. Ihangyo taon sa Diyos. Then, in chapter 2, verse 1, and it came to pass, because the rest anak sa gikan sa verse 5, taman sa verse 11, prayer na ni Nehemiah. And it came to pass in the month of Nisan, in the 20th year of Artaxerxes the king, that the wine was before him, and I took up the wine and gave it to the king. Now I had not been before time sad in his presence. And wherefore the king said unto me, why is thy countenance sad? And seeing thou art not sick, and this is nothing else but sorrow of heart, then I was very sore afraid. And I said unto the king, let the king live forever. Why should not my countenance be sad? When the city, the place of my father's sepulchre, lie waste, and the gates thereof are consumed with fire. And yan giisbinan kung anong nag-uul siya, kitaan sa hagi, nga yung naong, dili kayo as maya sa una. So, in verse 9, patayon naman natin, this is the background, ganun, makita niyo how Nehemiah really cared for the wall. And then I came to the governors beyond the river, and I gave them the king's letter. Now the king had sent captains of armies and horsemen with me. And Sanballat and the Ammonite, Tobiah the servant, the Ammonite heard of it. It grieved them exceedingly that there was
there was come a man to seek the welfare of the children of Israel. In verse 12, and I arose in the night, and I saw some men with me, neither told I any man what my God hath put in my heart to do at Jerusalem. Neither was there any beast with me, save the beast that I rode upon. And I went on by night to the gate of the valley, even before the dragon well, and to the down port, and viewed the walls of Jerusalem, which were broken down, and the gates thereof were consumed with fire. Then I went on to the gate of the fountain, and to the king's pool, but there was no place for the beast that was under me to pass. Then I went up in the night by the brook, and viewed the wall, and turned back, and entered the gate of the valley, and returned. And the rulers knew not whither I went, what I did. Neither had I yet told it to the Jews, nor to the priests, nor to the nobles, nor to the rulers, nor to the rest that did the work. In verse 17, then I said unto them, Ye see the distress that we are in. Our Jerusalem lying waste, and the gates thereof are burned with fire. Come, and let us build the wall of Jerusalem, that we be no more a reproach. Tanawa ang care. Tanawa ang nasa heart. Yun si Nehemiah. Let us build. Let us do something about sa kahintang sa wall. We are truly in distress. We are a reproach. Tanawang ka, giunsa man ako pagpakita nga, we were once a nation na ang glory sa Ginoo is shining. We were once God's people who are feared sa mga nasod na nagpalibot. But look at us now, anak si Nehemiah. Tanawa ka karon, si kahintang. Kung si Purma, tuloy kayo. That care, wala itinahanglan na sa heart. Kristohanon. Makita niyo yung kahintang ba? Tanaw mo yung kahintang, tanaw na itong sitwasyon. Musugot ka na magpabili ng ka, tanaw ka sa mga tao, nasama ka sa normal na, just a normal church goer who has a form of religion, but the power of God is not even. Musugot ka na. Ignore ng kagyapon, nakakagyapon ka sa kahintang ng mga lulukoy, nagkalisod. Nakakagyapon yung ilan na katuwing diha, wala agad dihapon yung progress. Usugot ka, tanawang ka, baptismo doon na siya, di ba? Nag-usapan na sa religion. Hindi mo na inanas Christianity. Ang design sa Diyos na ang iglesia, iyan ang panalaginan. Iyan ang pagkurong panalaginan dahil magpadayo ng ramo. Mga church, mga ito na ang church is not just a mere organization. It is a living organism. Buhay ni siya na organismo nga magtubo. Mga ito ng limay mo ang iglesia, walay ginahimo ang mga programa aron magdaghan ang libro. Aron makaabot o daghan para mga kalat. Ang simbahan, ako ay di ko musubot yun na manglapay ang mga katuigan, walay paglambo na makitaan sa kinabuhi ako personally o sa iglesia. Amen. Isip kayo nun. Dili ka ma-distress, anak. Dili ka mag-uol, anak. Sa mga karoon, we are demanded na after 2015, out na ta. Imagine ba, kakapanong ba? Pili mo ka, saan nag-abang kita? Ang kalapit mag-abang. Sa kaprastan na nato, ang pagpuntahan ako, pili ni, mangita may balay makuyan, pagpuntahan ang mga staff. Asa yung utang? Right. Kabisto din. I cannot imagine again, asa tayo utang sa Ginoo at utang syudad. May magbarato na ng labangan ng syudad. Right. Iso, magkita pa yung usahay sa tawang tubig ko hindi. Ang gali, maayo kay Ginoo. So kung mabubakrak pa ta, di na kita, di na doon stress ni, di na distress.
Quadruple stress na eh. Ilalalim. Amen. Ang atong punutan eh, hindi na nag-grade, hindi na po. Pinagtama. So, those who really care para sa iglesia would show support. Amen. Makita na the way you are supporting the church. Amen. So, muna yun. Organism, organization, kailangan makita ng health, makita ng growth sa church, niya ang tinguha sa Diyos sa iglesia, kaya tulo. To build it, di uno na, dahil panananinan, dahil maglambo ko din. Amen. Na sa atong panahon, I do not really know ano sa atong panahon, karon sa kamu ba, kita nga congregation karon o tahasan ani nga burden, ani nga pressure para sa pag-own sa property. Why not karong the past? Ang ano ang karon yung panahon na gipaabot. Kamu di ba, giabot din mo karong panahon na. So it means, God wants to work in you, using you. Anong di magkatuwa ng labay? Kung ano mang unya na lang tamo di pa sa nakaon ng property. Amen. Anong karon man? Sa Ginoo ang gimano ang gisyo. Sa Ginoo ang gimano kanang trial and error. Sa Ginoo ang may trial, sa Ginoo sa error. He's a perfect God. Amen. So, sa inyo yung gusto sa Diyos, agiton niya ang blessing. Amen. So everybody, karon our potential na mag-enjoy sa blessing sa Ginoo, mahimong vessel sa kagandahan sa Ginoo. Everyone, karon panahon na, you are in potential for God. Munang, tanawan ni mo, ahalan kagamita. Sama sa akong nakitaan, nasabtan, pagkaklaseng mga tao na sa simbahan. Hindi nga mga tao. The distractionist, the observist, the obstructionist, and the constructionist. Asa magkaaninganis? Ha? Asa magkagapita na? Makitaan ang imuhang development sa growth base sa imuhang pag-assist sa building sa Word of God. Makitaan ang imuhang paglambo sa imuhang pagtuo base sa imuhang pagpaluyo sa pagtukod sa gingharian sa Diyos o sa iyang iglesia. Now, we are part of the local church na itawag sa Ginoo. Isa na kung hindi pasagdaan eh. Manubag sa tas Ginoo ani. Every one of us will give an account ani nga naan na tayo tsansa, na tayo potential ka to be vessel for God's glory na di na ito i-grab ang opportunity. Di na ito imuon ang may tabo, magkadayon na ihatag sa Diyos ang oportunidad sa laing na mga tao. Sa ibang tao, di sa ato. Honest lang, try to evaluate, honest evaluation sa kainta sa mga baptisaw sa amis. Ang usalang yung baptist na rin ako kayo, okay, hindi. Pero when it comes to conviction, when it comes to standing on conviction, wala na. Ako siya hindi kay nasa school. Na ay una na ito dali, dagan ng tao, at di ka kaya sa gapon na ito man, di ka ninyo dagan ng tao. Pero nung tanong, antil ka mo, nagkabang nagyapon sila. Magaling na sila na ay mga karaan na mga kisuhan mo na nagkwarta mo, nagkabang nila, makabang pa sila sa kamili. Na ay nagpabiling nga una pa na ito, nga nakabang yapon. Magaling, hatagan na ng bagong nagyaanan dito sa kumbakan sa balay, sa una, dito sa ilalo, makakibig kang sala sa balay. Karoon, nakagawin sa taas. Kaya pag imunaw-naon ba, gusto kang inaanak ay gagyahapon ka panulo. O di gusto ko ka na. Naamantay ko yung baptisa diri noon. Ang trabaho sa sa baptisa diri.
Ipangilo, paapot ka yung prosopan. Dagang tao kami yung gikan dari nagto dito, kaya man ikabot dito, kaya man ma-pressure, kaya na sila yung Amerikano na suporta. Pahalang di makakad ko rin, pahalang kang white conviction. Sige kung paminta. Ingkorod, potensyal kayo ni, imutong ihatagan na nga tsansa, kung ako ng buhian, God will raise another set of people na sila noon mo'y pananaginan sa Ginoo, mawala na nato ng pribilegyo. So, wala ang atong itinahanglan ng sama. Siyempre, ang pagmukha na doon para di ka magpabiling na magsikitan, ka-stress, hindi ka ka-andoon, ang atong pagtuo, malabo. Palambuon din nila atong pagtuo. Atong ginipalikunon. This is our only weapon. Bago kung hayawa magaling, na nagpanatan ka, magaling, kaya na yung Diyos na nagsaan na put on the whole armor of God in Ephesians, that you will be able to stand against the wiles of the devil. And while you are to stand, kung sakaling ang weapon available para na ito, stand therefore, having your loins girded with the belt of truth, with the breastplate of righteousness, with the sword of the Spirit, which is the word of God. Then, ano sabi yun? Helmet of salvation. Ano sa pa? Is there faith sa atong weapon? Yes, there is a faith sa atong weapon. Ang faith sa atong weapon is our shield. Nakakay kami. This is the only way we could stand. Huwag ito na tuyo sa war. Para magpabiling na stand up to whatever the enemies are planning and plotting para i-destroy ka. Para mahimot ang good for nothing, para di ta ka-enjoy sa purpose o sa planos Ginoo nato. We need to have strong faith. Sa Ephesians chapter 6. Gikan sa verse 10, 11, 12. Mao na siya kung itong bagay. Mao na people who are willing to leave their comfort zone and willing to sacrifice, mao lamang mahimong makita that who truly cares for the glory of God would support the ministry and the building of the Word of God. Mao lamang. Karon, kung mag-build ka o usa ka structure, kinahanglan ka framework, diba? Hindi may mong walay hulma. Yang kinahanglan ng imong hulma, imong framework should be strong enough to hold kung unsay gusto nimo imuon. Diba? Para sa lawas. Lawas na ay gitawag dili tanan panit. Dili tanan skin, dili tanan balahibo, dili tanan buhok. Ang tinuod nila nag-hold mo your skeletal structure, your skeletal framework. Mao na yung gunit mo. Mao na ang strong bones make healthy bodies. Di ba? Strong yung skeletal system, strong yung bukod. Mao na isang pag, usang pag-gulabangga, isang makatuyo-tuyo, isang kulata, di ka mausa. Mao na po ang imuhang skeletal framework, ang hulma nimo, umong gali, kailaot, mapian gali ka, mabalian ka, walang problema ang health sa lawas. So, mao sa faith, ang pagtuon na siya gitawag framework. Kaya dapat kanin mo tanga, mao din siya study na mag-hold nimo if you really want to have strong faith. Kung gusto nyo ka, ligon o nagapadayon na nagatubok na pagtuo, kanin upat, dapat nagunit ninyo. Mao ni siya, framework of faith. Para maligon, mausa ka, mahulma ka, para whatever magkali purpose sa Diyos, di mo ma-fulfill.
Pinakauna gikinahanglan nimo the principle of a high view of God. Amen. Ang inawag ninyo, ayaw gud ninyo una-una nga ang atong Ginoo basta-basta. Ang atong Ginoo taon, He is an awesome Diyos na dili ang ilang kapulitan. Amen. Ayaw nyo ang imong pisyalan. Our God is holy, is in the throne. Siya mo'y nagunit sa atong kinabuhi. Siya mo'y tag-iya ng utanan. Kung dili-pili nga parehas kagapon sa una nga ito na ito sa itong Ginoo, bigara ito ka sa usa ka skina pagkawalan biyaan na dahil. Ang atong Ginoo taon dapat kandukan. Ayaw yung na wa kabalo ang Ginoo sa nanin yung Ginoo. God sees everything. Naon na Ginoo, walay kabalo sa iyong mga kumita. Ano Ginoo anoy? Sa ilan magkumita ka? Tungod kayo na nimang Ginoo, dili kayo as taas, dili kayo karsupituan, dili kayo as glorious as He. But I'm telling you, usahay mo ng iyong faith, dili maglabo, kaya imuhang structural framework, ang imuhang pagtanaw sa Diyos, dili as high as it should be. Tanawa sa buong Hebrews, kaya ito, kung mga Bibles palihog, Hebrews, sa niyang ang mga Israelites, not Hebrews, I'm sorry, First Corinthians, di Hebrews, I'm sorry. Corinthians, chapter 10. First Corinthians chapter 10. Ano ha? Moreover, brethren, I would not that you should be ignorant how that our fathers were under the cloud, because of verse 1, and all passed through the sea, and were all baptized into Moses in the clouds and in the sea, and did all eat the same spiritual meat, and did all drink the same spiritual drink. For they drank of that spiritual rock that followed them, and the rock was Christ. And with many of them, God was not well pleased, for they were overthrown in the wilderness. Verse 6, now, these things were our example to the intent that we should not lust after evil things, as they also lusted. Neither be ye idolaters, as were some of them, as it is written, the people sat down to eat, drink, and rose up and play. Neither let us commit fornication, as some of them committed and fell in one day 320,000. Neither let us tempt Christ, as some of them also tempted and were destroyed of serpents. Neither murmur ye, as some of them also murmured and were destroyed. The destroyer, said verse 11, now all these things happen unto them for examples, and they are written for our admonition upon the ends of the world. Tanawa, unsa ang Diyos nakikuban nila, how God hath blessed them, how God hath provided grace enough. Igawa sila kita sa Egypt. Grabe kainit ang wilderness, pero there were a cloud na magtabon sa init na kahayahan murag landong nila sa asa sila padulong ikagabi. There were even pillar of fire na kabalo sila asa sila padulong direction. They were provided need. Agi sila, luoy na sila sa kanan, thinking na mapatay sila sa mga Egyptian na nagukod nila. Dito sila na-order sa Red Sea. But yet, God had divided the waters sa Red Sea. Nakakabot pa sila. Ang Ginoo was very, very gracious na nila. They were all baptized in the sea, and there is a rock that always followed them, and that rock was Christ. God was always present with them. Inaanak kayo nila, inaanak ka lang, the same God yesterday, today, and forever, maunay, imuon si Diyos na nila.
Ang kamatanan. Anong daghan na nila destroy? Daghan nila were destroyed by serpents. Fell 1,000 and how many in one day? Fell 1,000 in one day na? More than 1,000? How many of them na nahabilin, wala, nakasunod sa promised land? 98% wala kasunod sa promised land, edad 40 above. 98%. Tanawa na. Pila ka porsyento rin kasunod? 2%. It means duha ka tao. Si Joshua Ramo, si Caleb. Ano na inan? Ang uban, murmur. Ang uban, may commit fornication. Ang uban, idolaters. Tanaw. Di ka kumidyahan ng Ginoo. Ayaw ginawa ang inyong Christian life. Ayaw mong tuo ka ng inyong kumidya karon sa inyong responsibilidad. Dili na inyong tarungon ang Ginoo palabyo na na. Kanangkuhin niyo sa sala, palabyo na mo sa Ginoo. Bitaw, the goodness of the Lord leadeth into repentance. Pero dili gali ka mag-inulsot, kabalo ka sa imo sa Ginoo mo. Muratag gapundo o bahandi nga sa kanahon na puno na ang salot. Si Fernando po papasultiyon. Kapag puno na ang salot. Ang sa? Sa ito? Kakalusin kita. Tinoon ito na. You are heaping anger. You are treasuring up for yourself wrath against the day of God. Nagtuo kang dili ka badlungos Ginoo na mismo may intervene. Daghan kayo mismo di ba nga di paghatag tithes. Nagtuo mo ba ang simbahan mo nang hinahanglan? Dili tao ikaw mo nang hinahanglan mo hatag sa iyong tithes. Pero di na mo yatag buhao na sa Diyos mo sa paagi nga magsigasiga imong mata. Imong ilong magsigasiga. Ang Ginoo daw dili daw nag-ingon nga sige tanaw na ko. Ana-anaan ng kunimo, tawa-tawahan ng kunimo, tudluan ka ng tarong, di mo sundod, sige. Tingnan na. Pila ka mo Kristohanon akong nailan sa ka-21 katuig na akong pagpangalagad sa Diyos. 21 katuig pagpangalagad, klaro pagpangalagad sa Diyos. Nga mga tao, gikumidyahan nila Ginoo when it comes to their giving. Tanawa, ang maningil hospital, ang maningil parmasya, usahay ang maningil kawatan pa. Yun ang Diyos. Kung hindi mag-develop ang pagtuo kay hindi mo sinanya kung pananaw sa iyo. Hindi mo tao dapat kanukan. Ginoo tao na siya. Mas mahadlok pa ka sa Diyos dapat kaysa bisan unsang o klaseng tao na nasa kalimutan. Kung naamagaling kayo mo, ang unang mabot sa una-una ng Diyos na kabaloy. Kita ang Ginoo. You view God. Yung ani ang pagtanong. His glorious God. Ayaw i-confine ang Ginoo na moral ng kag tama na naaras sa simbahan na lang yung mura. No? Ginoo, bisag kahuman kong simba, katanaw niya ako siya mo. So wake up in the morning, that is His grace. Ginaobserbahan niya ako kanya. Munang sa chapter 10, matay ka sa Corinthians, ingon ng Diyos, and with many of them, God was not well pleased. Ba ang Diyos wala nalipan. Then, morning mo na yung these, ngunit sa Apostle Paul, yung sulat, these are for our example. Para ni sa akong example. So that's the first skeletal structure dapat sa pagtuo aron maglikod.
i-high view ka. Panginoon. Ikaduha, is the absolute authority of the Scripture. Kaning Biblia, dili lamang ni sundo na to. Kung sa'y gusto na to, nasa Bible. Amen. Ang Bible, sundo na to. Kay gusto si Diyos, tanan nga nasa Biblia, iyahan ang word. Siya kasultian na. Dili ka mamili lang kung ganahan kita, diriran kita ato. Pero tanaw gali nato, mabigas, dili gali pan, di ka sa taganahan. Dili ka ang lingunan. Amen. Ang Bible is given, balik na sige. 1 Peter chapter 3 verse 16. 1 Peter chapter 3 verse 16. Sa ito yung why the Bible is given. First Peter, Second Peter kung isulti. First Peter. Okay, First Peter chapter 3 verse 15. First Peter na to. First Timothy. All Scripture. Second Timothy. No. This is the word. Amen. This is the verse akong ipangita. First Peter sa Second Timothy. First Peter. Gikan sa verse chapter 1. Gikan sa verse 22, taman sa chapter 2. Taman sa verse 3. 22, so First Peter chapter 1 verse 22. Seeing you have purified your soul in obeying the truth through the Spirit of the unfeigned love of the brethren, see that you love one another with a pure heart fervently. Verse 23, for being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible vine, the Word of God, which what? Liveth, moving, napulong sa Diyos, and abideth forever. For all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of the grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away, but the word of the Lord endureth forever. And this is the word by the gospel, it's preached unto you. Wherefore, conclusion na, towards the word of God that endureth forever. Wherefore, laying aside all malice, walaon ang kanang malisya, and all guile, kanang malisya, kaniyan. Pag-anad mo mga Kristuano, pag-anad mo, hindi mo magunahunag dautan sa iyong isip ng Kristuano. Ayaw, you are very judgmental. Kada kakita ka Kristuano, naaday kayo mga, ayaw pag-anad na kayo mga negative thoughts, ayaw pag-anad na mga dautan, mga pangunahuna, malisya sa usa ka Kristuano. Ayaw pag-anad na, kung naghimo siya dautan, bahala, wa ka kabalo pa primero. Anyway, it is God that will deal with them. Ayaw anarang, ikaw na lang mismo na itagang malisya si una-una. Tanaw ka ni Kristuano na, ingon ana. No. Waan ang malisya. All malice and all guile, kanang kamaot sa mga manggawa sa baba. Kasabot anak. So, bitaw ng Kristuhanon, dili na dapat mamalikas. Ang Kristuhanon, dili na dapat magsulti bastos. Ang Kristuhanon, dili na dapat sigig panaway. Ang Kristuhanon, dili na dapat sigig manggawa sa imong papa, mga words na way pulos. Mo expression pulos.
Paksi. Mga white klaro. Hindi ka dapat, ang mo ba pag mula-mula sulti ka dapat. Ano ito ang all guy, o yung ka na. And hypocrisy. Hypocrisy means pagpakaroon nun. Because of the Word of God, dapat kanin mga butangan na i-aside, ipalayo. Gikan mo, malisya, tanang mga ilad ng mga sinultian, pagpakaroon nun, dayon invis. Pagkasina. In verse 2, tanawa. Kung sa imo ang dapat tumuon. As newborn babes, desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby, if so be that what? If so be ye have tasted that the Lord is gracious. Kabalo ka, the only way for us to enjoy kung unsa yun kaning grasya sa Diyos is through obedience to the Word of God. Absolute obedience to God's Word. Ginoo nga sulti. So di na nato anaw na pagpagalingon sa panguna-una katungod ka nato mo'y ganahan. Kung di anaw nato nga magdumala sa itong panguna-una, mga prinsipyo sa Bible. Prinsipyo sa pagkamatao. Tudluhan kang pagkamatao mo, ay sundon mo. Kung hindi gusto sa Diyos mo, ano yung sundon? Kaya dili ka rin, inumdumi walay lain na gamiton ang Diyos para pag-judge mo is His Word. Ang iyong puno. Ang di ka makapangulipas. Di man mapasagad ang Ginoo o bunal sa Kristohanon kung walay klarong prinsipyo sa Biblia kung anong tumanan. Ang akong Ginoo, kanyukan na ka. Kung ang iyang pulong mo ay dapat otoridad sa akong kinabuhi. Inaana magrambo ang pagtuo. O sa akin, dili authority na panglago. Usahay, anang kay tag, pangitang prinsipyos kalibutan, bumugtang prinsipyos kalibutan. Murag naunan na ito may sakto. Hindi na mauwi. Ang Biblia na. Dan ikatlo, personal holiness. Walay laing mas nakabalo, nakailan mo, o kung sa inasay mo na hula, o nasi mo kasing-kasi, walay nakakita, Ginoo lang. Dan ang personal holiness, it means, kung ikaw na lang po sa, o ikaw na lang po sa, kung sa'yo nagkagansi mo na una. Kung paano na ito, manabot ko kayo responsibilidad. Dili pagpasuko. Manabot na ang Ginoo, dili ka makitaan. Ano yung bawang iyanak? Kaganina, lakot kayo nakita o mga tao, kilas kayo talaga na natulog, sinustaasa, murang nagwali mo kadlaw. Katakulan yung daggo. Di mo makuha. Pag una-una mo ay nang di mo kabalos ka na ng di mo. O ikaw na lang, ang sabi magdagan sa una-una. And ang personal holiness, it means deal with yourself and with God. Ayaw pangitan sa iyo sa imuha. Muna, huwag kasama ka na. Every time, nakagaling kay himuon, tanawa, na nakakapaging Ginoong nakita. Nakakapaging Ginoong na sa iyo. Mau ikaw lang, malipay ka when you grow in your giving. Kay bisag kung sa nakagaman, nag-increase God system. Kita ang Ginoo na. Kaya ang Ginoo dili man siya dito, ang Ginoo dili man siya para sa mga kusog magdrama.
sa mga kusog magpa-impress. Nobody could impress God. Ang Ginoo, dito siya sa mga taong sincero. Papayusan yung kasing-kasing. A broken and contrite spirit, God will not despise. Si David gasulti, ano? A man after God's own heart. So, hindi na piling pa-impresan ang Ginoo. Maayo kita sa gawas, na kita kurma, insert ka si Klong Silta, kakatagwag, dahil na ay madautang nauna, nagdagan si Uto. Nagtuo ka ma-impress ng Ginoo, anak? Ayaw ka pa, sa tanan yung Ginoo, nagtuo ka naghipa yung Ginoo, o wag is Ginoo na yung Ginoo. Nausapin mo pa rasunan mo ng Ginoo pa na isayot mo. Ikaw yung may dagkakakulamon sa Ginoo. Kasi nauna pa na ito, daghan na kita na imos Ginoo, kung ang Ginoo dapat kanang papaninda na ito sa tugihin mo. Pero kayo mong taraw, galimahin na kami na itong Friday. Kung nakaabot mo sa iyo itong Friday, siya, kaya na ito pa yung Luke chapter 17. Itong ni-appeal of per video na itong Friday. Unsa ka? Luke chapter 17, we are all what? Unprofitable servants. Ano? Tanawa. Sige, ikan sa verse 7, tama sa verse 10. Kasama na to. Luke chapter 17, ikan sa verse 7, tama sa verse 10. But which of you having a servant, plowing or feeding cattle, and will say unto him by and by, when he is come from the field, go and sit down to meat, and will not rather say unto him, make ready wherewith I may sup, and gird thyself, and serve me till I have eaten and drunken, and afterwards thou shalt eat and drink. That he thanked that servant because he did that which were commanded him. I trow not. Likewise he also, when ye shall have done all those things which are commanded of you, say, what? We are unprofitable servants. We have done that which was our duty to do. Ingon ang Diyos ay, kinsa mo daw kuno ninyo, amo, hari sa mga hari, nanay sulugon, ngayon, ang sulugon, di ka dito nagdaro na kuma, iyaham ng trabaho, paguli, ikot sa kahake, malupat sa ako sa kang, pakanon diha, ayahay sa diha, kastar, ikikan parang kagdaro, nakaya mo mana. Talagsaon na kayo. Karon, gikan sa darohan ng sulugon, pagkabot, ignon sa amo, paglupat dito, kay mukha ko. Pagdali, ang dama nito. Pagkahamag-kaon, maingon ba kamo, salamat ha? Ang ngayon, magpasalamatan ng mga masulugon? Sige, ito kayo, no. Ano man? Trabaho na niya. Trabaho na niya. Gihimo na niya, dapat niya imuon. Pagkahamag na gihimo ang trabaho, ingon kayo ng Ginoo. Ang sokan, napapasiginan siya sa iyahang sulugon? Wala. Wapasiginan siya. Ay, kung katapong servant, pagyapon. Kaya ano, ang duty, gihimo lang. Ayaw, pero na makahatag na kasi yung tithes, hindi na ka magpataas yung agtang sa tumangan sino kaya nakahatag na kasi yung tithes yung sino offering. No. At kung katapong servant, palang duty, ano, duty lang mo. Makakantakan choir, maka-appeal ka ng mga ministries, makasupport ka gula sa simbahan. Ayaw pa gula-gula that you are somebody. You are not somebody, you are still a servant. Unprofitable servant pa lang ka. Imong duty lang. Ayaw pa gula-gula, nakasuwinin ka. Di ka pwede ka gula-gula mo, nagkana kayo na imo. No. Magkubal ng bolo, ginampo, magkubal ang uto o ginunahuna para may blessing sa uban. Unprofitable servant ko dyan.
may makaito sa tumakon sa lain man ay magtanaw, mahandok ka may magtanaw, magtanaw si ate, magtanaw si pastor, magtanaw si kinsa niya. Pero di ka mahandok ka na Ginoong labaw kung may makahina, paggunit sa iyong kinabuhi, pagkuha sa iyong panalangin o paggunan mo, di ka mahandok. Handok ka ni pastor, ang kaisog ni pastor sa kalibutan na. Di ka hatag si pastor ni mo impyerno. Ginoo nung di ka mahandok. Wala ikaglambo yung patuo. Mga siya framework. Kung biting upat na kamo kanini dapat ikun. I-high view of God, the absolute authority of the Scripture, katulog, personal holiness, ibutang din sa una, if you really want to have strong faith, a deeper faith, ibutang din sa una, maubin siya sa structural framework. Sa pagtuo, ikaw pa na is spiritual authority. Spiritual authority. Kabalukan mo ila o otoridad spiritual. Sige, sabi na. Usa sa mga gikinahanglan karon sa mga iglesia are people who knows how to respect and serve God with their pastor. Daghan kayo karon. They just want to serve God on their own. Yahan ang kagalingon. But I'm telling you, you cannot do it by your own, pleasing God without your pastor serving with Him. Amen. Sige, Hebrews chapter 13. Hebrews chapter 13. Gikan sa verse 7. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Tanaw, ingon ng Diyos, inundumi, you have somebody who have spoken you the word of God. You have somebody who rule over you. Unsay gusto sa Diyos? Unsay iyang faith? How He sees, how He leads the church, ang iyang perspective about going forward for God sa iglesia, kanang ang faith, unsay dapat mo. Unsay dapat mo? Ha? Unsay word? Follow. As your pastor leads you to a faith para ang iglesia mag-move forward, follow. Considering the end of their conversation, tanawa kung unsa ang tumong sa pagkinabuhi. Unsa may tumong ana ang pagtuo. Para ba rin yung pagsarili? Kung naatay tinguhan para sa simbahan, pagsarili ba rin? Mulai tanawa whose end tanawa ang iyang katuyuan aron ngadto tanawa ni na iso sa blessing. We are the pioneer na mag-own og property, mag-build og building. Itay una kinsay panalanginan o kinsay mag-enjoy sa panalangin, itay panalanginan o ang atong makaliwatan, itawag na shared blessing. Amen. They will share the blessing na atong gipaili. Sila mo'y mag-enjoy na. Dili niya personal na. Di na akong sarili. Pero ako na tanan. Dahil chapter 13, verse 17, verse 17, the same Hebrews. Obey them that have the rule over you, and submit yourselves for the watch for your souls, as that they must give an account, that they may do it with joy
and not with grief, for that is unprofitable for you. Paminawan ninyo. Magsige na kayo kung kaguol, maguna-una ninyo in prayer, at sige mo. Sa inyong obedience, sa inyong submission, bantay mo yun. Magsige ganit kaguol si pastor ninyo, kaguol at siya. Karuhon ko na nakadaan. Dapat mga kasuhanon, di magdabo ang pagtuong anuman. Dili nila part na ng pastor. Dili ka malunong sunod sa pastor. Naisulti ang pastor ang ilahan ng kagalingon gusto mo matunan. O sige. Ilahan ng kagalingon namin matunan. O sige. Total, tao naman gulong ko mapiling ninyo nga ano magbuot man si pastor. Ako di ko magbuot. Gusto lang kung dalawang ka sa lugar na panalanginan ka sa Ginoo. I'm the shepherd doon. Ang puyo si shepherd. Psalms 23. Okay. Unsa may trabaho sa great shepherd. Ingon ang Bible. Nabangin ni David, the Lord is my shepherd. Ay siya nagwang. He leaded me to lie down in green pastures. He leaded me beside the still waters. He restored my soul. He leaded me in the path of righteousness for His name's sake. For His name's sake. Ang trabaho sa shepherd ay i-plastar ka. Dalawang ka dito sa kahintang na din na still waters, na satisfaction, na direction, o sakay na yung mga panahon magbuon ko, sultian mo di mo patuong. Alkansi ka lang. Di man ako may makuhaan, ikaw. Mo na yung Bible that is unprofitable for you. Di na unprofitable para sa pastor. Mo na yung usap sa mga gikinahanglan sa Kristohanon aron maglambo inutan na yung pagtuong. Structure yun na sa ligon ng Kristohanon. Tanawon ng Ginoo kahayugan. Ang Biblia mo'y basihan sa pagkinabuhi. Dahil mo ay o personal na kahilimpyo sa kinabuhi sa pangunahon na spirito kalat o labas. Dahil kabalong ila na naninahanglan siya sa iyang pastor. Muto musunod sa pastor. Dili para sa akong gusto. Wala ka mo. Dili ka mo dalawang para akong ganansya. Halimbawa, kung ingon ko kayo sa kaguya-guya, ako ba yung kaginansya na? Right. Ako ba yung kaginansya ingon kayo kaguya-guya? Ikaw man. Yung nauna ko yun mo, killjoy mo si Pastor. Di killjoy. Si Pastor, preparation sa tinuod na joy. O todoan ka, hatag over it. Ako na yung kaginansya na mabayad ng diya kung nasunyangan si Pan. Amen. O di ka mahatag si mga offering kinsa may masakit. Yeah. Right. Kinsa may parmasya mayari. Susana. Sa kanyang Mercury. Doktor mo ay magpirma-pirma instead na unta nga para na sa iglesia. Kailangan mo yung pirma mo. Amen. Right. Inuluan ka. Sa gitar sunod. Amen. Tanaw ko si pananaw sa mga kusog. Gusto kang tao sunod ka. Pero di ka kabalang musunod si mong pastor. Musunod ka ng mga tao gusto mo. Gusto kay ka mo biman na unta. Paminawa ko ninyo. Paminawa ko ninyo mong pastor. Ikaw paminawa. Hindi paminawa. Right. Kaklawa na. Ngayon siya hindi. Gusto ka din yung pagbuo? Gusto ka ma-finish yung work? Amen.
Kailangan pagtuo, inani ang framework. Amen. Inani ka strong. Hindi basta-basta ilang pag-ila silang Ginoo. Amen. Kadungan Biblia yung Ginoo. Amen. Na ang Biblia parang nilang pundasyon sa pagkinabuhi. Amen. Dahil di kamot mo magtinaro. Amen. Bisag way ka nakita, bisag ikaw na lang, sakto ginaganda. Bisag malaki lang pang mga bituon. Bisag wala pa yung pik-pik sa imong likod, turay. Amen. Pag ikaw na lang. Ang uban di mag-faithful, ikaw mag-faithful ba? Ikaw na lang usap. Sige ba na yun? Kapag-niya magiging pastor. Prinsipyo na even sa Old Testament, taman sa New Testament. Sa Old Testament, even kings na hinahanglan prophets. Even a man after God's own heart na hinahanglan Nathan. Saul, the first among kings na gipili sa Diyos, na hinahanglan Samuel. Amen. Na hinahanglan ng pastor. Amen. Di ka manilang ikaw patungo sa iyong pastor, alkansi kita. Ikaw din alkansi. Magpabilin na magpabilin ang prinsipyo sa Biblia na nakusap. Ikaw, that is proper and profitable to you. So, mauni siya structural framework aron likod ang pagtuo na imong ma-develop. Makasumanta sa ato ang trabaho. Amen. I-finish the work, di ba? Na-finish nila ni Maya yung work. Amen. It's by faith. Amen. Pagtuo. Pagtuo malikod na likod na structure. Yan yung tawag ng puta. Loving Father, salamat sa time na imong yatan mo. Salamat din mo na imong i-reminder kung sa'y tinuod na pagkinabuhi ng struggle kung sa'y klaro na fondasyon structure sa mga pag-develop of strong faith. Faith enough na finish kung sa may mga desire na inyong ibutan sa mga heart. Lord, kabangon. Kaya nung lubi ni kanunay ani ang mga prinsipyo. Kaya nung lubi kanunay sa inyong mga katawan. Na there's no other strong, greater framework of faith kundi tan-awon kag kahadlukan kalabaw sa tanan. Wala dili ka basta-basta na Diyos. Dili ka kakumidyahan na Ginoo. Dili pwedeng maghimo lang may commitment mo dayon just for the sake of making a commitment and fulfilling it. Makahadlok ka na Diyos. Though loving ka, though gracious ka, though merciful ka, but yet kahadlukan ka. Kaya kayo na dili ka malipay sa mga kinabuhi. Kabangin ni Ginoo. Salamat na ang inyong word na mga basis sa mga faith.